Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Sana'y okay na okay kayo. Nako, ang atin hong kasama ngayong Monday afternoon, Kuya Benny Antipoda. Masayang hapon, Kuya Benny. Masayang hapon, Kuya Jen, at masayang hapon sa ating mga tagapanood. Naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Iyan, ang ating mga kasama ay naka-vacation mode na, no? Naka-vacation mode. Buti pa sila. Araw na po ng Martes, March 31. Naku, huling araw na pala sa buwan ng Marso, no, ha? Masayang hapon po sa inyo lahat. Masayang hapon, Kuya Benny. Masayang hapon po sa ating mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating mamamayan. Oy, muli na naman tumaas ang petrolyo. Oo nga, sa diesel 13 pesos. Gasolina 250. Yun. Diesel, ano na ngayon? Ano na ba actual price na yun? 131 kanina yung nadaanan kong isa. 131? Metro Manila na yan, ha? Oo. Eh di imaginein mo ngayon, siguro kung ikaw ay nasa Bicol, nasa gawin ng Norte, ano ha? Gawin ng Mindanao, eh papalo na ng halos ano yan, kulang-kulang 150, Kuya Benny. Grabe. Di ba? Eh kung ikaw ay mangingisda at ang ginagamit mo ay motor bangka, eh yari ka na. Kaya pala sabi nung isang parang binabasa kong balita kayo ng umaga, dito sa Cavite yung Pamalakaya. Hindi na raw nangingisda yung kanilang mga miyembro kasi sa gas pa lamang daw 1,500 na ang gagastusin nila. Dati 500 lang. Ngayon naging 1,500 para balikan maikot yung kanilang kung saan mo sila nanghuhuli. Ito yung maliliit na bangka lang, Kuya Benny, motorized bangka lang ito. Ganun ang pinsala sa kanila. Ayun ang masakit sa ulo ngayon dahil isipin mo na lang hindi ka pa namamalakaya, hindi ka pa lumalabas, eh lugi ka na. Yun na nga. Paano yun kung wala ka pang huli? Ayun, kung wala kang huli, naku talaga naman, buti ka mabawi mo yung 1,500 mo, no? Ay, nako. Kaya daw ngayon ang isda nila parang nakalata na lang 555 at yung nabingwit nila sa karsa. Nabingwit nila doon sa tindahan, sari-sari store. Pinangingiti po namin kayo kahit na ganito na po kahirap ang buhay. Ay, nako. Pero hindi lang sa atin to. Sa buong mundo to. Pero mamaya ipapakita natin pala sa mga bansa pala sa mundo, Kuya Benny, parang tayo ang may pinakamataas na itinaas ng presyo ng diesel. Ayun na nga, yun yung sinasabi ni Sen Dante Marcoleta. Na talagang ayaw niyang pumayag na ganong kataas. 120% ang itinaas. Oo, diba? talagang sinasabi niya, hindi siya sang-ayon sa naniniwala, presyong yan. Naniniwala ka bang may collusion talaga itong yung big three na yan? Well, kung titignan kasi natin, no? Oo. Logic, balikan natin uli, sinabi niya. Oo. Meron tayong Mabibiling mura. Hindi, meron tayong naka-imbak Yes. para sa 45 days, di ba? O 45 to 50. Sabi si Pangulong Bongbong sabi niyan, 45 to 50 days. O, ilagay na lang natin sa 30 days. Yan, 1 month. O, pero walang 2 linggo, sumirit na yung presyo. Yun na nga. Paano nangyari yun? Oho. Ay sinasabi nila, kaya sumirit yan dahil yung pambili mo sa bago, yun na yung presyo. Yun na. Hindi naman ganun. Siyempre, kung ano yung lumang presyo, yun muna ang gagamitin mo, maubos yung luma, pag naubos, bago ng presyo dahil bago na yung stock mo. Yun na nga. Alam mo, tayo mga pangkaraniwan, ganun ang ating formula. Pero sa kanila sa petroleum company, parang iba formula nila eh. Hindi. Kahit na old stock daw yan, pero kung tumaas sa world market, i-implement mo kahit old stock. Ganun Parang, ang formula nila. parang nagsilbing inutil nga ang ating pamahalaan Yun. pagkarating sa investigasyon doon sa nangyaring pagtaas Dahil walang malinaw na kinahantungan yung investigasyon na kumbagay hindi nakinabang si Juan de la Cruz. Wala. Matapos yung investigasyon yun, wala man lang nakasuhan, na parusahan. Parang magtiis ka. Ang lusot na lang nila kasi ang ating oil deregulation law, ganito, ganyan eh. Pero doon pala sa oil deregulation law, doon daw sa Article 14, sabi na, may kapangyarihan pala
ang gobyerno na i-monitor mo yung kanilang binibenta. Bagamat wala kang hindi saklaw ng batas mo kung sila'y patataasin, Hindi pabababain. mo maaaring pakialaman, Yan. pero pwede mong alamin. Alamin. O, pwede bang malaman natin ba paano ito tumaas? Yun pala binibenta nyo, old stock pala yan. Ano? Nabili nyo pala 55. Ba't binenta nyo ng 120? Di ba? Parang 120% ang itinaas. Nung hinahanap yung libro na ibigay ata, ibang klaseng libro, Kuya Ben. Ay, nako. Anyway, tayo namang mga Pilipino, sabi nga nila, ano man ang hirap ng buhay, talagang tinuturing lang natin ito ng challenge, Kuya Ben. Yes. Ganyan katibay ang Pilipino eh. At, malalagpasan din natin ito. Yan. Ito to, yaman din lamang sinimulan mo yung oil price. Nasaan na nga ba yan? Ito. Ang gasolina pala, doon sa ating monitoring kayo ng umaga, alas 6 po ito, bagamat siguro alam na po ninyo, tumaas gasolina 250 per liter. Ito, diesel, 12.50, Kuya Benny. At yung kerosene, 2 pesos per liter ang itinaas. So plus ito doon sa mga existing na. Kaya sa ngayon pala pinakamahal yung kerosene, yung gas no. Ngayon may mga gumagamit ba? Yung sa mga yung kalan. Kalan at saka yung mga lampara doon sa mga probinsya. Yes. Di ba? Yan ang mga pinagagamitan pa niya. Oo, ang laki ng lugi ko diyan, Kuya Benny. Alam mo kung bakit? Kasi 'di ba dati yung pambomba ng nakakuha ko niyan. Petromax? May mga ganun, 'di ba? May nagbigay sa akin isang container, 20-footer container naman. Oo, 20-footer. Di siyempre, marami-rami din ang laman nun. Wala na akong gastos Sabi niya, ibenta mo lang, dispose mo yan, ako nang bahala sa'yo. Alam mo ba kung ano yun? Ano? Yung panundot ng kalan. Pero yun, di ba yun? Oo, tama. Sinusunod. Yung gano'n, tapos meron mga nakaganon lang, yung ginaganon mo. Yun, di ba? Oo, tama. Hanggang ngayon, hindi ko pa ma-dispose kung sino ba yun. Ay, nako. Meron pa rin pala noon? Meron pa noon. Nawala na nga yung dibombang kalan. Di ba nagbibenta lang? Kalimit na gumagawa yun, tinda ng fishball Di ba? Yung mga fishball. Pero ngayon kasi uso na rin super kalan. Yung maliit. Wala na, lugi ako dun. Lugi. Hindi ko ma-dispose. May parang karayom sa dulo na ganyan. Di ba yung plat na yan? Di ba yung panundot na nga? Panundot na gano'n. Imaginein mo kung gaano karami nakuha ko, 20-footer ban. Paano ko bibenta? Doon po sa mga kaedad ni Ka-Jen, doon malalaman nyo kung ano yung sinasabi niya. Doon nyo malalaman gano'n siya kabata. Sa tingin ko, papakilo ko na lang yun. Aluminum ba to? Ano ba? Metal na lang ata. Ano ba to? Hindi mo bakal ito no? Lata. Oo. Ayun, pinapakita sa atin. Yan, di ba? Yung susundutin mo yun sa kapag nagbara Kasi yung kerosene, maraming mga kung ano-ano bumabara. Mga residue. Oo. Dahil pagka nasunog, namumuo siya. Yes. Doon sa pinaka-nozzle niya. So, ang gagawin mo ngayon, bibili ka ng panundot ng kalan. Pag sundot mo gano'n, yun. Yun ang nakuha ko. Yung panundot na yun. papasweet bigla, gaganon yun. Ay, ako. Meron pang sa akin pero wala, hindi ko na tinanggap, Kuya Benny. Ayaw ko na, sabi ko, puro palpak yung binibigyan mo sa... Bibigyan pa ako another 20-footer. Bato naman ng lighter. Ayoko na. Tigilan mo na yan, kalokohan mo yan. Bato na sipo. Lagi na lang lahat na binabasak mo sa akin. Libre, problema ko ngayon kung saan ko na iimbak ito Ay, nako. Anyway, ito na po So, ang presyo, magpakita nga tayo ng mayroon tayo nakita dito kanina, yung mga gas station. Magkano na ba existing ngayon, direct, sa labas, ng mga nabibili? Kasi, dito sa may Visayas Avenue, nakita ko, 138 na pala per liter, Kuya Benny, ng gas, yun po yung kerosene, tapos yun namang diesel, ay pumapasok na rin po ng 130 to almost 140. At yung gasolina naman ay almost 89 to 90 per liter na. Yan. Yan po ang problema kakaharapin. Pero may good news naman tayo Nakita mo ba yung inilabas na pahayag ni Uncle Tito Lolo Ninong Ramon Ang? Ano sabi? Ang sabi niya, meron na siyang in-order at parating na raw halos milyon
barrels ng petrolyo galing sa Russia. Mukhang nakipag-negotiate na yata at natawagan ng pansin si Ginoong Ramon Ang at siya na ata nakipag-negotiate sa Russia mismo. Bagamat meron tayong oil embargo doon ang US. Pero sa sarili atang initiative, Hindi niya na pwedeng pakialaman yung oil embargo ngayon dahil sa kagagawan niya ni Trump, nagkaganito ang ating bayan at namroblema tayo sa gasolina at crudo. Di ba? ayun. Kung talagang totoo yan, bagamat may katiyakan naman, di ba sinasabi, ang stocks natin, ang stocks, walang problema. Ang problema talaga ng Pilipino ngayon, sobrang taas eh. Yes. Di ba? Kasi tinitiyak din po ng DOE, ng Bureau of Customs, at ng mga ahensya ng pamahalaan, meron tayong sapat na supply. Yes. Pero ang hindi natin maubos maisip, yung sapat na supply na yon, bakit pumalo ang presyo ng 120 at ngayon nga po umaabot na 130 pesos kada litro. Yun ang sinasabi nila dahil yan daw ngayon ang kalakaran sa world market. Dikta ng world market. Digta ng world market dahil sa nagaganap ng digmaan. Pero ang sinasabi naman natin dito, nasaan na yung luma nyong stock na may lumang presyo? Yun. Bakit binenta ninyo ng pagkamahal-mahal? Uulitin ko. Oo. Bakit yung lumang stock nyo, bagong presyo ginamit nyo? Oho. Yun yung pinakaliteral na paliwanag doon eh. Yun na nga, no? So, ibig sabihin, tama nga yung computation, kaya 3 billion pala per day daw ang kinita ng mga ito. Yes. Oho. Yan ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Pero, aywan ko lang kung paano mo ipaliliwanag. Sasabihin, hindi, bumili kami bago ngayon. Ang bili namin, mahal din eh. Eh di parang inilabas din namin yung pera kinita namin. Ganun ba ibig sabihin nun? Well, hindi yun Sa isang negosyante, ikaw, Kuya Benny, alam mo yung ganyan. Oh. ano yan eh, natural, meron tayong pagkakataon ngayon bilang negosyante para Kumita naman. kumita. Kaya yun yung tingin natin sa ginawa ng mga oil companies na yan. Talagang sinamantala nila yung pagkakataon. Dahil yung paninda mo, iba kasi hindi mo pwede ikumpara ang isang ordinaryong paninda Oo. sa gasolina dahil ito'y napaka-importanteng commodity para sa taong bayan na pinoproteksyonan ng pamahalaan yung taong bayan kapag magkakaroon ng problema sa gasolina o crudo o petrolyo. So, ang nangyayari niyan, malinaw. Binili mo ng mura, binenta mo ng mahal. Ayun. Gano'n kasimple yun. Ngayon, bibili ka ng mahal. Bibili ka ng, siyempre, kukuha ng panibagong stocks. Natural, negosyante ka. Oo. Di bibili ka ng mahal. Mamuhunan ka. Bakit mo kukunin sa tao? Di ba? Yun ang atin. Oho. So, ang sinasabi nga nila, paano yan pag bumagsak ang presyo? Yun naman, oo. Pag bumagsak naman ang presyo, doon naman po proteksyonan ng gobyerno yung mga petroleum companies naman. Dapat ganun give and take yan eh. Kasi baka naman ang mangyari, pag bumagsak naman ang presyo, bahala naman kayo mga negosyante kasi kumita na kayo sa amin eh. Hindi ba ganun ang... Hindi naman pwedeng ganun. Yun yung sinasabi natin na proteksyon naman ng pamahalaan para naman doon sa presyo nila na kung 40 days pa yung kanilang stocks mo, na ganun ang presyo, inventaryo ninyo, dapat proteksyonan din sila ng gobyerno. And that will sound fair na talagang both parties, consumer at yung petroleum companies, may proteksyon galing sa ating pamahalaan. But syempre, gaya na sinasabi nga natin, ang ating mga taong gobyerno, nando sa thin line na sinasabing, hindi kami pwede makialam sa negosyo. Negosyo yan eh. Deregulated yan eh. Yeah. Hindi kayo pwedeng makialam dyan eh. Hindi pwedeng makialam. But again, nasa batas, pwede nyo i-monitor. Kung may pagsasamantala. Yes. Di ba? Kung may pagsasamantala, sabi nga nila, wag naman tayo humantong sa ganun, pwedeng i-take over nga rin ng gobyerno eh. Oo, pwede. Diba? Pwede. Lalo ngayon, nasa national energy emergency tayo. Pero sana naman daw, wag lang humantong sa ganun. Di ba? Ang ganda ng paliwanag eh. Hindi. Kaya mahal ngayon kasi yung perang kinuha, yun din ang ipambibili sa yun naman, di ba? Parang naman totoo nga naman. Ano nangyari doon sa lumang mura? Di ba? Kaya nga, yung luma, ang binigay, bagong presyo. Ayun.
At ang latest daw, dati, di ba, binabalita natin, parang nung last week pa yon, 400 plus na mga gas station ang tuluyang nagsara. Pero ngayon daw inabawasan na 360 plus na lamang ang natitira at yung iba ay nagbukas na. Ibig sabihin, nakakuha na sila ng supply. Meron ng resupply, Kuya Benny. So ibig sabihin, nakikita natin dito, unti-unti na bumabalik. Kasi minomonitor pala ito ngayon ng PNP, batay na rin sa pakikipagtulungan nila sa Department of DOE, Department of Energy. Nakiusap pala, siyempre ang DOE daw, wala namang tauhan sa lahat ng banig ng ating bansa. Pero ang PNP meron, kapag kami nagsarang gasoline station, i-report ng PNP sa National Office at yung National Office naman mag-report sa DOE. Ayun. Pero sabi nila, meron na mangilan-ngilan ngayon na nagbabalikan na. Ibig sabihin, nakakatanggap na, meron ng reorder. Dumarating na ulit sa mga station. Well, alam mo, napakabilis lang na ma-i-analyze yan. Sinabi ng Pangulo na 45 days. Yan, no? yung stocks natin. Stocks natin. So, may 45 days na ba? Wala pa. Wala pa, 2 weeks. Wala Almost pa. kasama ngayon, ibig mga 3 sabihin, weeks yung na. 45 days mo is sapat Oh, yes. sa regular na kinukonsumo ng ating bayan. Di ba? 45 days. Bakit wala pang 30 days eh? Oh. Iniinda na natin. Marami na nagsara. Oh. Nasaan napunta yan? Hindi Ayun na ba itinago yan? Hindi ba Kung sa sibuyas yan, hoarding yan. hoarding yan? Hoarding yan, di ba? Okay. Kung yan ay mga agricultural products. Yes. Kung bigas, hoarding yan. Kuya Ngayon, Benny. yan ang dapat itanong doon sa ating mga taong gobyerno na nagmo-monitor niyan. Kaya nga At nung... yung sinasabing hindi namin pwedeng tingnan yung libro nila, Oo. ay hindi ho pwede yun. Dahil kailangan nyo makita yan para ma-monitor nyo ilan ang pumasok sa ating bansa, ilan ang naproseso dyan sa ating refinery, Oo. ilan ang dumating na produktong diesel na at gasolina na. Kailangan kompleto yung detalye na yan. Totoo. Bago magsalita ang Pangulo na 45 days. At binanggit din natin, kinumpirma mismo ng Bureau of Customs, Kuya Benny, na ang dumating sa first quarter ng taong ito ay 4 million mahigit metric tons. At so, alam mo bang stock daw natin ng first quarter ay mas mataas sa stock natin noong 2025. Kaya sabi nga ni Commissioner Ariel Nepomuceno, sobra-sobra po stocks natin kasi ang dami po nating stocks. Dapat ngayong Marso lang matatapos yan kasi first quarter eh. Saan niya napunta? Ito ang pinag-uusapan pa natin yan, Kuya Benny, kung nakarehistro sa BOC, legal yan. Dokumentado yan. Di ba? Naniniwala ka bang lahat ng pumasok na petrolyo sa Pilipinas ay dokumentado? Wala kayong palusot yan? Ay, yung tinatawag natin na hindi pa nabibilang dyan yung paihi. O, yun na nga. Yung tinatawag na paihi na Oo. pumapasok sa ating bansa Oo. na krudo o gasolina Oh. na hindi dumadaan sa Bureau of Customs. Yun na May nga. nakakalusot na ganyan. Yung recorded ng Bureau of Customs, sobra-sobra kumpara sa nakalipas na taon. Sobra na yon, Oo. may sobra pa tayong hindi nakikita. Hindi pa nakikita. At yan, aminin man nila, hindi, Kuya Benny. Ikaw, alam na alam, kabisado mo yan, nasa industriya ng ganyan. Pero hindi nila pwede sabihin walang lumusot. Di ba? Hindi maaari yun. Dahil Lalo kung petrolyo pinag-uusapan. napakahirap hulihin nun. Yun. Kung sino man ang may dahilan niya, bakit mahirap hulihin, wala na ho kaming pakialam. Pero harapin natin ng totoo, may lumulusot May po yan. lumulusot. Di ba? At sa ganitong sitwasyon, pabor sa ating bansa yan. Yung No? lumulusot na yan, baka naman pwedeng dalhin nyo sa mga station yan. Oo. Ibenta nyo na, bibili naman ng tao eh. Di ba? Bibili naman ng tao. Importante lang mayroong makita eh. Di ba? Yes. Pasakitin natin yung mga smuggler ng oil dyan. Ibenta nyo na. Ibenta niya na. Di Diba? kaya, kung Oh. titignan mo no, di ba? Oo. Sobra naman eh. Oo nga. Bakit sinobrahan nyo pa yung presyo? Tsaka kitang-kita na kayo kung sino man ang mga smuggler ng oil dyan. Tubong lugaw na kayo dyan. Kayo naman, huwag nyo na itago yan. Ibenta. Baka yan ang ika-high blood nyo. At saka, kahit pa sabihin nyo, siguro, illegal man, pero at least nakatulong na kayo sa tao, may makita man lamang supply. Di ba? Kung ang bentahan po, sabi ko, bentahan sa labas ay 130, 120, Kuya Benny, benta nyo na lang yung 100. Di ba? Kasi nabili nyo naman yan 30, 40 lang eh. Di ba?
Oh. Pero ang... Kasi walang tax nga eh. Alam mo, Smuggle eh. gasolina at crudo pa lang pinag-uusapan natin. Hindi pa natin napag-uusapan yung mga end products. Yun, Yung tama. mga nangyayari ngayon, gaya niya mga laundry na yan. Ganun Yung ba? pagkain, Oho. yung gulay, Yun na nga. isda. Kasi, Paano kaya babiyahe yung truck ngayon, no? na may kargang ganito, no? Yung may kargang gulay. Kahapon, ang report natin, Kuya Benny, hindi na bumiyahe eh. Nilagay na lang, di ba, kung gawin taga Benguet, La Trinidad, di ba dati may mga jeep na bumibiyahe, punong-puno ng, punong-puno ng kalakal. Ngayon daw, wala na yung jeep na yon, pero ang ginagawa, dinidisplay na lang sa karsada. Kung ikaw naman sa Batangas, along the way daw. Kasi walang bumibiyahe, lugi eh. Kasi Yung sasakyan kung truck ka, at ang ikinakarga mong crudo sa yung truck ay 6,000, Ngayon, 13,000. paano mo babawiin yun? Paano mo babawiin yung... Kaya nga, ang ginawa doon ng manininda, doon na lang sa tabi ng karsada. At yung mga dumadaan daw po mga bumibiyahe, bumili na kayo dito. At least doon, direkta, mas makakamura pa kayo. From the farm. From the farm na. Yun ang... Yun daw ang alternatibo, wala ang alternatibo wala na ginagawa. na yung farm to market road. Ngayon, farm to road na lang. Lalo daw ngayon, mga bumibiyahing kababayan natin, pinakamabuti daw po, bili kayo ng sariwang gulay sa inyong mga paroroonan para yung ginastos ninyo sa krudo, mabawi-bawi nyo man lamang, makamura-mura kayo ng kalakal. Yun. Di ba? Yan na ata ang pakiusap ngayon. Yan. Ang kamatis daw tsaka sibuyas ngayon dyan sa Bungabong, sa Nueva Ecija, mga 20 hanggang 30 lang, Kuya Benny, ha? Yeah. Pero kapag kayo yan daw sinakay sa mga dating biyahero, yung talagang bumibiyahe, pumapalo daw ngayon yan ng kulang-kulang 100 piso. Kasi babawasan mo yung transportation cost eh. Yan po ang sitwasyon daw po sa mga pamilya ngayon. Kaya ang tip natin, kung kayo po'y pumunta ng Baguio, La Trinidad, gawin ng Nueva Ecija, baka may makuha po kayo mga isang sakong sibuyas, kung ano dyan, patatas, carrots, pagdating nyo sa inyong mga lugar, pag-uwi nyo ng bahay, ataduhin yung tag-1 kilo. Di ba? Makabawi-bawi man lang kayo sa krudong ginastos ninyo. Oo. Di ba? At dahil dyan, ano ngayon ang gagawin natin? ipinag-utos ng ating Pangulo ang pakikipag-negosasyon sa Iran ukol sa Strait of Hormuz. Ha? So, pansinin naman kaya tayo ng Iran? Oo, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazara. Hindi pala Lazaro. Lazara ba to? Lazaro talaga. Lazaro. Na makipagnegosasyon kay Iranian Ambassador to the Philippines, Yusef Ismail Sadi. Upang tiyakin ang ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz ng mga oil tanker na papuntang Pilipinas. Ayun. Nauna rito ay nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa Administrasyong Marcos na magsagawa ng high-level talks kasama ang Iran para dito. Umaangkat ang Pilipinas ng 98% ng krudo mula sa gitnang silangan. Sa ibang mga bansa sa Asia naman, nito inaangkat ang natitirang 2%. Nauna nang sinabi ng Iran na bukas ang Strait of Hormuz sa lahat maliban sa Estados Unidos at Israel at sa mga sumuporta sa ginawang pag-atake sa Iran. Kaalyado ng Estados Unidos sa Pilipinas, pero hindi ito kasama sa gyera sa Iran. Yan. Kaya wag nyo nang tanggapin yung dito magkakaroon ng pagawaan ng bala. Oo nga pala, may plano sa Subic, di ba sabi? Oo, baka lumabas na tayo pa supplier ng bala ng Estados Unidos. Gagawin arsenal daw ito eh. Oo, madadagdagan na naman kaaway natin eh. Hindi naman natin kailangan ng kaaway eh. So padadaan nyo na natin sa Iranian Ambassador. Yes. Ayun, so kakausapin ito ng DFA. Sana nga naman mapagbigyan, ano? Halimbawa, kung ito ay, ang problema, meron ba tayong sariling tanker ang Pilipinas? Meron naman. Meron ba tayo? Meron. Kasi akala ko, ang mga tanker natin sa pamamagitan ng 3 malalaking oil company. Oil companies, meron din naman. Tsaka may nauupahan naman yan. Ayun. So dapat lagyan natin ng bandilan ng Pilipinas. Yes. Friendly friendly forces. Yan. Huwag nyo kaming titirahin.
taas man o ibaba, ano kami, friendly. Ang ginagamit namin ay yuan, hindi dollar. Di ba sabi ng Iran ang kinakailangan gagamitin yung transaction ay yuan. Chinese money. Huwag dollar. Pag dollar, yari kayo sa amin. Ayun. Bobombahin yung tanker nyo. Lalagyan daw ng sea mines di ba sa lupa landmine. Sa dagat pala meron din tinatawag silang mga sea mines, ano? Saka makita mo naman yung Strait of Hormuz, talagang kita mo kagad pag may dumaan. Yun na nga, makitid din pala yan, no? Tapos pakurba. Ganun pala yan, ano? Ba't ba kasi dyan tayo daan ng daan, ano? Di ba pwedeng dumaan tayo sa ibang lugar? Meron naman daw pwedeng ibang pagdaanan, eh. Pero medyo malayo. Ay, kung ganito naman kamahal, di ba? Mas mahal. Ganon? Mas mamahal kapag lumayo ka kasi Aabot iikot kayo ng 100 per litro? Mas higit pa siguro. Ganun? Kung ano? Grabe yung iikutan. Napakalayo. Baka tumirik yung barko, mabuhusan ng gasolina. Naubusan ng krudo. Tanker ka, naubusan ka ng krudo. Ano nangyari niya? Naubusan na kami krudo. Ba't hindi nyo gamitin yung nakakarga niya sa inyo? Ay, nako. Sige. Nagsagawa po ang Port Management Office, PMO, Negros Oriental, Siquijor, ng Mental Health at Self-Care Workshop sa Port of Dumaguete bilang pagtatapos sa selebrasyon ng National Women's Month. Layon po na naturang aktibidad na palawakin ang kamalayan sa kalusugan ng isip at pangkalahatang kagalingan ng mga kawani. Sa sinagawa pong workshop, tinalakay ang balanseng pamumuhay at pag-iwas sa labis na paggamit ng mobile phone upang mapanatili ang mental at emosyonal na kalusugan ng bawat isa. Ganun pala yan, ha? Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Tignan natin, panoorin ang paalaala po ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At meron na pong pure gold mobile app sa mga ayaw pong lumabas ng bahay.
pwede na po kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Yan po, download nyo po yan, tapos umorder na po kayo dyan, tapos papito-pito kayo sa bahay nyo, di-deliver na sa inyo. Yan nyo na po babayaran. Ayon. At ito pa po ang isa, mahigit 50 taon nang nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos sa pahingang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. You know, kita nyo, pati elepante natutulog dyan. Tibay yan, pare ko. Report muna tayo. Nagpatupad na po ang Philippine Ports Authority o PPA ng bagong Online Reservation Assistance System o ORAS dyan po sa Lucena Port para sa mas maayos na biyahe papunta po ng Masbate, papunta ng Romblon at papunta po ng Marinduque. Pakinggan natin ang live report mula kay Martin Banag. Martin! Magandang hapon, Kuya Jen. Habang patuloy na dinalagsan ng mga pasahero papuntang Masbate, Romblon at Marinduque ang PPA Marquez sa Lucena City, Quezon, ay may bago namang sistemang ipinapatupad ngayon ang Philippine Ports Authority sa mga piling pantalan bilang pilot testing. Ito ay ang tinatawag nilang ORAS o Online Reservation Assistance System upang makontrol ang pagdagsa ng mga pasahero. Ayon kay Kevin Largado, Executive Assistant Media Relations ng PPA Marquez, sa ilalim ng bagong sistemang ito, maaari nang pumili ang mga biyahero na schedule ng kailang biyahe bago pumunta sa pantalan. Tiniyak naman ng mga law enforcement unit, kasama dito ang PNP, BFP at ilang pa, upang siguruhin ang seguridad sa pantalan sa Quezon at Batangas Port. Pinayuhan naman ng mga otoridad ang mga biyahero na magpareserba muna bago bumahe upang maiwasan ang abala o antala at huwag magdala ng anumang bagay na ipinagbabawal sa loob ng pantalan. Samantala, sa mga wala namang kakayahan na makapag-access sa bagong sistema ay may libre namang serbisyo kung inaalok ang Philippine Ports Authority sa 2 pang pantalan sa bansa. Kabilang dito ang Batangas at Mindoro na kalokrin sa pilot testing ng oras. Mula dito sa Lucena City, Martin Banaag para sa Saganang Mamamayan. Pero sa ngayon ba, Martin, wala namang mga tumatambak na pasahero dyan sa Lucena Port Batalyon, Marquez? Yes, Kuya Jan. Sa ngayon ay patuloy yung pagdagsa ng mga pasahero dito. Maliban lamang ay mayroong mga ilan-ilan na nadidelay yung kailang pag-akyat sa barko. Dahil sa kakulangan ng ilang... Ay, pero maayos naman yung assistance. Ibig sabihin, yung mga tao, hindi naman naiinip, hindi naman nagtutulakan, maayos naman kung sila nasa loob lamang ng port, Martin. Maayos naman yung daloy ng mga tao dito, Kuya Jen. Kaya lamang, mayroon ding paalala yung PPA Marquez. Dun sa online reservation nila, dapat ay 3 oras, dapat na nandun na yung mga pasahero bago yung takdang oras ng pag-alis ng barko nila. 3 hours sana ba? maikot yung ating mga pasahero. Dahil magkakarga pa eh. Ayun. Pero hindi naman nagbawas ng biyahe yung mga gaya nakita ko yung Montenegro shipping yata, di ba? Cargo ship yan eh. Yung puro, yung pass crop. Meron bang mga ganyan dyan? Sabi ng PPA Marquez, Kuya Jen, sa ating panayam dito, ay hindi naman sila nagbawas ng mga barko, mga biyahe. Kaya lamang, yung ilang mga shipping lines, nag-abiso na, sa araw ng Biyernes ay wala silang biyahe. Okay. Yun ang bawas. Okay. Salamat, Martin. Mula po yan sa bahagi ng Lucena Port. At meron tayong mga kapanayam, Kuya Benny, tamang-tama ito, no? Ang tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board, si Ginoong Julius Corpus, Sir Julius, napapanood po kayo sa Net25, napapanggan po sa Radyo Agila, at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po ang Kuya Benny Antiporda. Sir Julius, magandang hapon po.
Sir Jen at Sir Ben, si Benny. Magandang hapon po sa inyo at sa Magandang lahat hapon ng po. kasamahan natin sa Opo. Net25. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Kamusta na po muna dyan sa TRB, Sir Julius? Sir Jen, kami po ay naka-heightened alert sa ngayon kasi nagsimula na po yung ating off-land biyaheng ayos, Semana Santa and summer vacation for 2026. Yan po yung nagsimula, Sir Jen, noong Sabado at magtatapos po yan sa parating na linggo. Alam nyo naman po na every time na may peak travel activity o bakasyon, ay pinalalatag ng aming mother company, ang DOTR, pinamumunuan ni Secretary Banoy Lopez at ang aming Executive Director J.R. Tugade. At nakahanda na po ang lahat ng ating mga toll operators kasama na ang ating mga investors nang sa ganon ay matugunan ng lahat ng mga posibleng kaganapan sa ating mga expressways sa itong mga parating na Semana Santa. Katunayan nga po, Sir Jen, inaasahan namin na bukas, historically kasi, ang travel pattern po, Wednesday pa lang ng tanghali hanggang sa Thursday afternoon ang inaasahang dagsa ng traffic palabas ng Metro Manila. Opo. At yung pabalik naman po, Sabado ng buong araw, Linggo, at madaling yung early morning of Monday. Opo. Bagamat may mga nagsasabi na maaaring hindi kasing dami nung mga nakaraang mga Semana Santa oplan natin ang maaaring maglakbay dahil sa alam nyo naman, medyo nagtaas kasi ang presyo ng crudo, ay hindi naman po kami magpapabaya at lubos pa rin po ang paghahanda ng ating mga toll operator. Nang sa ganon, mabigyan ng isang safe, secure, reliable, and convenient travel ang mga motorista natin gagamit ng ating mga expressways. Sir Julius, hanggang saan po ang saklaw ng Toll Regulatory Board? Let's say yung toll booth mo, nakikita natin, yan ang dahilan kaya nagkaka-traffic eh. Yung toll booth na yan. And when you look at the system natin dito sa Pilipinas compared sa ibang bansa, sa atin lang po yung ganong kagrabe ang traffic pagkarating sa toll booth, no? Nagkaka-traffic pag immigration border, di ba? Makikita natin, ha? Yung border ng Mexico at Amerika. Yun talagang traffic yun. Pero ito hindi, toll booth eh. So, ano po ba? Saklaw pa rin po ba ng TRB yan? Or it is within the tollway na po, sila ho ang may saklaw niyan? Ano po ang atin? Actually, sila po ang nagpapalakad ng itong ating mga toll plaza. Subalit, we are the regulator and supervisor in the monitoring and the operations of these facilities, Sir Benny. Okay. Ang totoo po yun, no, na noong mga nakaraang panahon, ay marami kayong makikita nararanasang mga aberya sa ating mga toll plaza. Subalit siguro po kung kayo'y nagladakbay kamakailan o lately, ay makikita naman ninyo ang kaibahan noon at saka ngayon. Marami na po sa ating mga aberya, sa ating mga toll plaza na dulot ng sistema ay may problema, equipment ay kailangan na palitan, ay naisaayos naman na ng ating mga toll operators at concessionaires. At ang karaniwan po dahilan ngayon na Sir Benny na nangyayari dito sa toll plaza natin kung bakit naghahaba pa rin ay kasi yung iba ho ay number one, kailangan ng palitan yung RFID ay hindi pa nagpapalit. Kaya inaano po namin sila, ini-encourage namin, palitan nyo na yung RFID ninyong may diferensya at libre naman po ang pagpapalit. Ang pangalawa pong dahilan, yung pong mga motorista natin, kung minsan ay nakakalimot na maglagay ng sapat na load sa kanilang mga RFID. Totoo po yan. Siguro po, napansin ninyo, may sinusundan kayo na biglang huminto.
Karaniwan ho ron, almost majority of that, Walang dahil load. kulang po yung kaya nagbabagal. Kaya Sir Julius, nakikiusap naman po kami. ito po. Yes, Sir Benny. Sir Julius, ito po personal experience lang po. Yung sasakyan po natin, bagong lagay yung RFID natin, hindi ho talaga nababasa. Yung barcode. Yung barcode, hindi nababasa, no? Since hindi nabasa, nagkakaroon ng traffic, ilalabas mo pa yung card, tapos i-scan nila. hihintayin mo yung I-scan, teller Scanner. na lilipat pa nung booth para lang i-scan yung yung kanyang QR code. So, yung ganito po, alam niyo sa Amerika kasi ganito diretso ka lang Credit card na doon. Ano ba? Oo, nakukunan na nila yung nakukunan na nila yung sasakyan mo. Tapos, automatic sa credit card po naka-charge yan. At the same time, yan din po, meron pong report na dumarating sa inyo monthly through email. So, sana po, mapag-aralan din ng TRB para ho maipropose din po dito sa mga Toll operators. expressways na ito na ganito na yung gawin dahil alam nyo, iba yung meron pang barrier na tataas baba. Iba rin yung pagdaan ng sasakyan, dire-diretso lang, pero akala mo nakalibre ka. Naka-charge pala yan sa credit card mo. Di ba? Pwede hong ganun ang gagawin natin. Di ba? So, it will be Sir Benny, easier. Yes. So, agree po ako dyan, Sir Benny. At kasama nyo kami dyan, no? Sa mga panukalang yan na magpapaganda sa daloy ng traffic sa ating mga toll lanes. Pero babalikan ko lamang po kayo ng konti doon sa hindi nababasang RFID. Totoo po yun. Noon maraming ganyan, Sir Benny. Pero nung ipalitan na po yung mga karaniwan at karamihan ng mga equipment sa mga toll operators natin, at saka yung mga RFID medyo palpak na, ay marami na po ang naisaayos. So, mailan-ilan na lamang po yung mga ganung pangyayari, gaya nung inyo na sabi nyo nga bago pero hindi nababasa. Pagka ganyan po, i-report nyo kaagad sa toll operator. At kung hindi man kayo matulungan, dumulog po kayo sa amin, tanggapan, tutulungan namin kayo para maisaayos yung inyong RFID. Yung pangalawang panukala nyo naman, nasabi nyo nga, dadaan lang kayo, ganito, ganyan, na kahit na credit card kung minsan, wala nang barrier. Sir Benny and Sir Jan, papunta na po tayo dyan. Papunta na po tayo dyan. Darating ang araw, hindi maaaring hindi agaran. Pero yan po ang patutunguhan natin. Ang tawag dyan, barrierless tolling system. At meron na po tayong ganyang ehemplo na ginagawa sa ngayon, Sir Benny. Dito sa Valenzuela, may oras na ganon. Dito sa NLEX Connector, merong oras na ganon. Subalit, hindi pa po natin maipalatag at ipa-implement sa lahat ng expressways. Opo, fully implement because there are still things that we need to change, yung system, yung equipments, para makapunta tayo sa ganong klaseng sistema medyo mahal na yan. hangad ng lahat. Lahat, hangad natin yan. Ako rin po naman, Sir Benny, di ba? Subalit kailangan hong dumaan tayo sa pagkakataon sa mga bagay-bagay na pag tayo nilatag natin yan na fully, ay wala ng problema sa ating mga accounts. Okay, bago tayo magtapos, alam ko may mga good news kayo para sa motoristang dadaan sa mga tollways natin, Sir Julius. Yes, sir. Kung maalala po ninyo, kamakailan lamang ay in-announce ng ating butihing kalihim ng transportasyon at ng aming executive director. Kasama na rin po itong mga toll operators na nag-extend po ng konsiderasyon ng mga toll operators sa most vulnerable sectors of our motorists. These are the jeepneys, modernized jeepneys, yung pong mga buses, at lalo po ang lahat ng trucks na dumadaan sa expressway. Meron po silang discount sa kanilang mga toll fees. Pinatupad na po yan ang retroactive date ng discount that they will get is starting March 23. Katunayan, sa Webes po, yung discount na yon, yung rebate nila ay maibibigay na po sa kanila. At ang hangarin po ng discount na yan ay makatulong sa pag-ibsan
ng epekto nitong pagtaas ng ating mga biliang dahil sa krudo, yung fuel price increase. At yan po pinakahabilin ng ating mahal na Pangulo na gawan ng agarang paraan. Kaya po agad silang tumalima itong toll operators natin na makatulong sa ganong paraan. Ayun. So lahat po ito, NLEX, TPLEX, SCTEX, tapos pati dito sa South tsaka North, yan po ay basta't ikaw ay... Actually, Sir Jen, the following tollways para malaman ninyo, these are the more major tollways. Ito po yung sa SCTEX, Yes. sa NLEX, Opo. sa SLEX, sa STAR, yung MCX, at saka po yung Cavitex. Yan Yan. pong mga yan ay major tollways kung saan maraming jeep at maraming mga truck at maraming mga bus na dumadaan. Kaya sana po ay yung voluntary help na assistance na binigay sa atin ay ating let's take advantage of it by Opo. registering dito sa rebate program na yan. Ayan. Pero yung binuksan po ng Pangulo nung isang araw, under TRB din po yun, no, Sir Julius? Tama po kayo. Yung, Pero libre muna number tayo. one, yung pong unang binuksan, yung sa NAIA X, yung westbound ramp, di ba? Opo, NAIAX. Opo. NAIA X, di ba? Opo. Siguro, nababiyahe rin kayo, napupunta kayo na AX. Noon, bababa pa kayo dun sa Andrews Avenue, tapos pupunta pa ng Rotonda para lang makapunta sa Terminal 3. Ngayon po, hindi. Gumawa na sila ng diretsong rampa. Opo. Mismo, susubo na kayo doon sa Terminal 3. entrada ng NAIA Terminal 3. So isang malaking tulong po yan sa pag-ibsan ng traffic sa Andrews Avenue at mas mabilis na pag-abot sa Terminal 3 na kailangan ng ating mga mananakay ng ating mga sa Terminal 3. Opo. Kanina po, yung kahapon pala. Kahapon yung po, sa C5, yung kahapon naman, ito yung segment 3D ng Cavitex. It's a 2-kilometer completion of the link na C5 link ng Cavitex kung saan 2 kilometro po yan. So buo na po yung C5 link natin from R1 up to C5. From 1 hour to 30 minutes to around 30 minutes na lang ang biyahe po going to C5 or even less going to C5. But sa ngayon, wala pa hong singil na ipapataw doon sa bagong bukas na section na yon bilang goodwill ng ating investor operator, yung MPPC. Pero kapag pag naningil na po, magkano dulo-dulo, Sir Julius? Wala pa ho kung official na numbers sa ngayon. Actually, meron na pong petisyon na ano dyan. Subalit hanggat hindi po na-approve kasi officially ng aming tanggapan na hindi ko po pwedeng ilahad muna as an official number. Kasi sa TRB po TRB po mag-approve, no? Sir Benny. Opo. Hayaan nyo. At pagka po yun na ilabas na yung official na toll fee for the entire length, ay ako po mismo lalapit sa inyo. I-announce natin. Di ba? Sige po. Kayo po kasi ang katuwang namin Kayo po ang laging tumutulong sa amin sa pamamahagi ng mga mahalagang balita ukol sa ating mga expressways. Ayan. Yung ipinagmamalaking, yung Kabanatuan Tarlac, kailan po yun? Sabi ng Pangulo, sa lalong madaling panahon, bubuksan na rin daw. Meron ba kayo idea kung kailan po yun? Sir Jan, paumanhin niyo po kasi yan po ay proyekto ng DPWH. DPWH pala yan. Opo, proyekto po ng DPWH. Yan kami po ay handang tumulong sa kanila pagka i-convert na yan. Binuksan pala ngayon yan. Ngayon na pala binuksan. Opo. Oo. Sa ngayon wala pa hong singilan dyan. At, kasi ibibid pa po ang operations and maintenance niya. Natutulong po ang aming tanggapan. Para maging expressway facility na po yan sa darating ng panahon. Sa ano pa yan? Aliaga, no? Kabanatuan segment. Opo. Pero hindi pa po ito under ng TRB, Sir Julius.
Sa ngayon, hindi pa po. Hindi pa Bagamat pala. ito po ay isang Wala pang toll eh. kalsada na ginagawa pa po ng DPWH. tinatapos ang ating DPWH na member rin naman po ng TRB. Subalit, wala pa po siya sa toll facility sapagkat ibibid out po yata yan ng DPWH, yung ONM niya. Ayan. Ako, pagka sabi nyo nga babalitaan nyo naman kami kapag nandyan na. Sir Julius, salamat po ng marami sa inyong oras. Magandang hapon po. Sir Jen and Sir Ben, it's so nice to have you always helping us mga ganitong pagkakataon at kami po ay lalapit sa inyo at huwag kayong magsasawa. Salamat Nahingi po. kaming tulong sa pamamahagi ng impormasyon sa mga expressways natin. Mabuhay Maraming po salamat. kayo, Sir Jen and Sir Benny. Okay. Mga kaibigan, ang ating po nakapanayam, tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board, si Ginong Julius Corpus. Uy, may maganda balita rito. ano yan? Oh. Iminungkahi daw. Daw. Oo. Ng anak ng ating Pangulo na si Congressman Sandro Marcos Okay. na work from home dahil sa krisis sa langis. Work from home? Oo, ganda yun, di ba? Sino ang mag-work from home? Hindi, pero meron kaagad kumontra dito sa thread. Ganun ba? Hindi ako pabor sa plano na yan, sabi ng kumontra. Oh, bakit daw? Imbalsamador ang tatay ko. Ayaw ko magdala siya ng patay sa bahay. Cancel. Cancel to. Pwede ka na doon ka na. Huwag ka mag-work from home. Delikado tayo, ha? Delikado tayo Ay, dyan. nako. Oy, tapos meron pang isang balita. Oo. Nililinaw ng Meralco Ay, oo na nga, fake oo. news ang usapin sa tatlong buwang power outage. Oho. Pinasinungalingan ng Manila Electric Company ang mga ulat na kumalat online tungkol sa 3 buwang power outage. Bako, grabe. Nilinaw Ano ba ito, ng Meralco na hindi ito totoo. Yun, buti sa na lamang. pamamagitan ng isang fake news alert sa mga opisyal na social media page nito. Nanawagan ang kumpanya sa publiko na sumubaybay lang sa mga beripikadong impormasyon mula sa mga official channel ng pamahalaan at ng Meralco. Ayun. Maraming maling impormasyon na kumakalat ngayon sa social media kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis Yan. dahil sa lumalalang sigalot sa gitnang silangan. Muntik na ako bumili ng transformer, eh. Ang transformer. Ay, hindi pala. Tawag doon, generator. Transformer tuloy. Generator. Transformer. Baka ibang transformer nabili mo, yung nakasabit pa sa poste nabili Hindi, mo. yung kotse yun, eh. Ay, Yung kotse na pag binubuo ko, nagbubuo. nagka-transformer. Okay. Ano ba? Pag-usapan natin yung electric vehicle. Oo, ngayon daw, biglang nagmahal, Kuya Benny. Oo, ha? biglang nagmahal. Siguro naman dapat Dahil i-monitor din ng alternatibo nga yan. DTI yan. Yun na nga. Oo, dahil meron din namang mga stock yan. Yan, sigurado ko kaya i-monitor ng customs yan. Kung ilan ang pumasok na sasakyan. Nabili nila ng mura. Nabili ng mura, tapos bebenta nila ng mahal ngayon. Ay, oo nga, no. O Tama siguro ka. naman, pwede rin bantayan ng DTI yan. DTI, BOC, pagka biglang nagtaas, hindi pangkaraniwan ang pagtataas, dapat abay kumpiskahin, isubasta na ng ano yan, BOC. Hindi. Kumpiskahin ka agad yan. Pero bago kayo bumili ng electric vehicle, alamin nyo kung electric chair din ang ginagamit niya. Yun na nga. At saka alamin nila kasi minsan yan yung, yung baterya at saka yung Yes. charging. Dapat maalam din po kayo. Kasi sa Amerika, yung mismong Tesla, nagliliyab. Oo. Hindi natin alam kung saan ang problema niya. May mga serkito. So dito sa ating, bagay sa bansa sa Pilipinas, ewan ko lang kung may record ng ganyan, yung full electric vehicle ay nagkaroon ng nasunog. Nasa talagang naging dahilan. Wala pa naman ata sa Pilipinas. Wala pa naman. Wala pa naman ganyang sitwasyon. naman, Meron sana. lang yung sinasabi na biglang nagkaroon ng problema Oo. at ayaw umandar. Start. Ayaw umandar, ayaw bumukas yung pinto. Talagang dead yung Ano pati kuryente. tao sa loob, hindi makalabas, ganun ba yun? Well, yun ang sabi nila. But, hindi naman na ano yan. But, again, yung service ng mga sasakyan, Yung after sales. yung after sales, kailangan naman siguro, ma-check din ng pamahalaan natin Si yan. Ginoong Vasquez ng bus built ba yun? Yes, ang bus built. Oh, Yes, yeah, si kilala Gary ko yun. Vasquez. Gary Vasquez. Nirereklamo niya yung BYD. Yan si Ginoong Gary Vasquez. Mantakay mo ba na yun? Napakayaman tao na eh. Oo, tsaka ano Bumili yan. ng alternatibo sa sakyan. Ano? Oo, kilalang nagsasabi ng totoo yan. Yan, tsaka yun, ano yan, inventor. Inventor din
si Ginoong Gary Vasquez, di ba? Ngayon, nirereklamo niya yung sasakyan na yon sapagkat mukhang may problema daw. Oh, yan ko naman lang ang alam, problema. Ako naman, ang nirereklamo ko yung kumpanyang Hongqi. Hongqi? Yung kotse na ginagamit ng Prime Minister ng China. Yung kumpanyang Hongqi. Dahil Di ba gumagawa ng Shoma yan? Hongqi. Hongqi, yung ganon. HONQI. Ang Hongqi. Okay. Dahil noong December, napadaan kami dyan. Sa China. Talaga naghahanap ako ng EB. Hindi, Okay. dyan sa may Makapagal. Okay, Napadaan tayo riyan. At nakita natin Hongqi, bay nabola tayo nung yung discount. Meron daw 150,000 discount. Oo. Di sabi ko, Nagka-interest ka ngayon? Nagka-interest tayo, nag-down tayo. Okay. Nag-down tayo, matapos natin mag-down, Dyan ba sa Makapagal may Hongqi showroom? meron showroom. Yes. Okay. Matapos natin mag-down, ito po'y personal na personal na experience, hindi po chismis ito. Baka ganyan din ang problema ng iba. Yes. Oo. Matapos po natin mag-down, noong January po, hindi na-approve yung loan natin sa bangko. Na-disapprove na ng bangko. Na-disapprove yung loan. May lokong bangko yun. Oo, wala ho tayong magagawa. Ayaw ng tama, bangko tama. dahil tayo po'y kapos sa pananalapi. Di ba? So ngayon, hindi ko kasalanan at hindi ko bibilin yung kotse. Kasi na-disapprove ka eh. Opo, yan po yung nangyari noong Disyembre 2024. So, ibig sabihin, yung show- 2025. So yung Chongqi, ano pa nun? Hongqi. Sorry. Hongqi. Hongqi. Binigyan ka na ng kotse habang pinaano? Hindi pa. Wala pa. Nag-down lang ako. Okay. Habang pinoproseso yung loan. Opo, okay. Hindi na-approve ngayon ng yung Carlo ng bangko. Oo. So hindi ko problema, hindi ko kasalanan. Tama. So nire-refund ko yung pera ko. Dapat naman, kuha ko man. Alam mo sagot na Hongqi. Oo. Naapektuhan daw yung kanilang negosyo kaya hindi raw refundable yung kanilang pera. Non-refundable. Non-refundable na raw yun dahil yun daw ay down payment. Saan yung kotse? Saan binigyan kong kotse? Down So payment? hanggang ngayon, imagine mo, December tayo nag-down. Oo. Abril na ngayon. Hanggang ngayon hindi pa binibigay. Abril, magmamayo na. Okay, hanggang ngayon. Ano na ba tayo ngayon? Abril na. Abril na uno na bukas. Abril na 31 uno na. ngayon, Mag-Abril na. Oo. Hindi pa rin sinusoli yung pera. Inireklamo natin sa DTI. Oo. No? Nagkaroon doon ng mediation. Yes. Alam mo bang kabastos ng kanilang abogado na talagang habang nagsasalita pa yung mediator, pinatay yung kanyang Zoom? At hindi na bumalik yung susunod na hearing? Ganon. Ganong kabastos yung mga tao dyan sa Hongqi. Kung kaya't nananawagan ako sa mga motoring na baka ano yan? kasama natin sa media Oo. na sulat natin yung ganito para yung ganyang kumpanya hindi na mabuhay dito sa Pilipinas. Yun na nga. Oo. Baka na-chonky yung mga gaganon. Alam mo yun na Loko, no? Pwede ba yun? oo, Kasi grabe. nag-down ka. Wala ka naman binigay ng sasakyan. Di ba sana kung Wala ka naman pinagamit ka ng nakuha, sasakyan, di ba? At hindi biro yung idinaw natin. Ang idinaw natin is 400,000 mahigit. Parang bagong kotse na yun. Dapat bumili ka na ng bago. Hindi, bagong kotse nga yun. Hindi kaya, kasi kung Pero down 400,000. payment yun kasi ang halaga ng kotse niya is 2.5 million. Mahal din. Oo. So ngayon, hindi naman tayo na-approve sa loan. Paano tayo Dapat lang bibili? ibalik sa iyo yung ano. Yung deposit, di ba? Ang katwiran nila, kayo daw ay balik ay... Kaya daw ayaw labalik kasi raw naabala na raw yung kanilang negosyo at naapektuhan. Loko, paano naman sila naabala yung kinumbinsi ka nilang maling-mali naman at ako arbiter. Gusto lulusubin ko yung kongsi na yan. Hongqi. Kongsi. Okay. Diba? So, panawagan sa DTI, aksyonan nyo naman kaagad yan nang mabawasan na mabibiktima ng mga yan. Isipin mo tayo'y parte na ng ating naman. Mali naman. Ako tingin parang mali-mali naman yun. Oo. Ganyan na yung sitwasyon. Hindi dapat doon mag-demand ng kung ako yung sa dito hindi ko na bibigyan ng chance magpaliwanag yun Di ba? Kasi harap-harapang panluloko naman yun. Di ba? Wala tayong magagawa Ganun Mas ba? matapang sila sa atin Hindi. Isusumbong ko kay Commodore kay Rear Admiral Tariela. Hindi pwede yung ganyan. Oo. Di ba?
Dito na ho natin na pagpasyahang ilabas yan para ho marinig ng taong bayan. At dahil dyan, iwas tayo sa road rage. Alam niyo po ba? Alam mo, yung road rage yan, ang dami na nabiktima niyan. Ha? At marami ng taong maayos ang buhay na ngayon ay nagsisisi pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, Kami sising-sisi. po kaya namin napagpasyang pag-usapan ito. Oo. Ni Nasangkot ka ba sa road rage? Hindi. Ang Akala atin ko kasi nasangkot ka is, yan yung bagay na hindi natin napapansin na nangyayari araw-araw, oras-oras, o minuto may nangyayaring ganito. Baka isa-isang araw, napakaraming ganyan, no? Maitang panahon, mahal ang krudo, Oo. tapos masingitan ka, Yes. andyan, nagkasigawan, nagkasinyasan ng daliri, ng kamay, Oo. alam mo na kung ano nung sinabi. Pero paano naghabulan. maiiwasan ng road rage? Yan ang pag-usapan natin. Ganon. Oo. Ako, Maiiwasan natin ang road rage kapag nagalit ka sa isang katunggali mo sa gitgitan ng sasakyan. Huwag na huwag mong titignan, kakausapin o sesenyasan. Ayun. Ang kailangan mo lang gawin ay huminga na malalim Oo. at ipasa Diyos. Kung Hindi kasi- ano man na nangyari, hindi naman kailangan makipag-away. Titingnan ka kasi ng masama, Kuya Ben. Ganunin ka. Titignan ka masama. Tapos paglagpas, gugununin ka ng Tapos konti. yung daliri mo biglang, alam mo na yun. Oo nga. Oo. Dapat ang daliri, hindi yung iisa lang. Dapat yung dalawa. Nakaganon ka dapat. Ayan o. Naka-peaceman ka. Di ba? Yun na nga, yung baga, punto naman, siya na nakalalaki, tapos paglagpas sa'yo, singitan ka pa ng Sisingitan ka pa, tapos mumurahin ka pa. Ayun, oo. Ngayon, tandaan lang po natin, kung kotse po ang ating dala, huwag na huwag niyong ibababa ang inyong windshield. Para hindi nyo marinig kung minura man kayo o hindi. Pangalawa, kung kayo man ay nagsasalita o meron kayong gustong sabihing masama, huwag nyo na rin ho ibaba yung windshield. At least kayo lang ho makaririnig nung yung sama ng loob ninyo. Kaysa naman po marinig nung inyong pong katunggali, magkaaway kayo at bababa kayo ng sasakyan sa gitna ng kalye. Lagi po nating iisipin, hindi na po natutulog ang CCTV. Yun na nga. At ang cellphone ng mga motorista. Lahat ngayon nakakuha na ng ano. Lahat. Meron ba tayo sample dyan ng road rage? Alam para mo, makita naman nila. Speaking of road rage, ako lagi nabubuhay sa isip ko yung nangyari kay Rolito Go. Yes. Diba? Si Rolito Go, isang matagumpay na negosyante, maayos ang buhay, diba, maganda. Dahil lamang sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan, nasira ang buhay. Nag-away yung mag-asawa. Pumunta ng restaurant si Rolito Go, uminom ng alak, Yun. nakainom ng konti. At Nakasagutan niya yung si Eldon Maguan. Ayun. Ayan, tingnan mo yung mga road rage. Yan yung taga Supreme Court. Tingnan mo, yung ganyang sitwasyon, wala akong panalo dyan eh. Kapag kayo po'y nakapanakit, abay physical injuries po yan. Kahit pa sabihin mong ikaw ay hinamon. Kapag kayo naman ay namaril, Nako. abay attempted Kulong ka dyan, pare kulong ko. ka dyan. Wala akong panalo eh. Walang panalo. Diyan ka na magsisisi sa kulungan. Oo. Di ba? Pag kayo nagsuntukan, may black eye ka at may black eye din siya, pareho kayong nasaktan. Ayun, no? Ayun, tumba, Isipin nyo, pag tumba niyan at nasagasaan, kung namatay yan, ikaw pa ang pumatay dyan. Di, ang malungkot doon, pati yung sasakyan na nadaan na natumba, nadamay pa yon. Oo, damay pa yon. Yes. Oo. Ayan. Ngayon, kung yan po ay iiwasan nyo at hingang malalim, Pero minsan kasi talaga, Kuya Benny, pasensya ka na, nakakapikon talaga eh. hindi ho natin maaaring hayaan na yung ating emosyon Matatalo tayo, no? ay matalo yung ating pagiging tao. Totoo No? ka. Kasi yung animal instinct natin yung galit eh, di ba? Tama ba yun? Yung animal instinct, pagka ikaw nasaktan yung ego mo na lang. Wag na wag na yung katawan mo, yung ego mo. Kapag nasaktan, abay talagang gusto mong manakit eh. Yun na nga. Sabi sa'yo, nakalalaki yun ah. Siga yun ah. Parang ganun. Oo, yan yung tinatawag na nung alaw. Nung araw po, pag ginawa nyo yan, wala ho makapapansin sa inyo. Ngayon po, nakita nyo, naka-CCTV, naka-cellphone po. Yun na nga na-aksidente eh. Sa halip na iligtas eh.
Oo. Kukunan pa ng cellphone eh. Sa halip na dali sa ospital. Oo, sa halip na dali sa- sandali, kukunan mo. Video. Pang ano to? Video. Pang viral video to. Pang viral video to. Di ba? Tama naman. Ano, ha? Oo, Dapat sa, yan, sa anger dami management. na bumibiyahe ngayon, no? Yung mga pumupunta sa probinsya ngayon, alam naman natin na masikip ang mga daan sa mga probinsya, ha? At kapag nagkagit-gitan ng konti dyan, dahil pareho kayong hindi taga riyan at dayo kayo, pareho kayong taga Maynila, Oo. at mag-aaway kayo dyan, magdalawang isip na po kayo dahil wala pong may dudulot na maganda ang road rage. Yan. Yan po. Dito nyo lang po sa amin maririnig yan. Break mo muna tayo? Saglit lamang po. Magbabalik para po ang Saganang Mamamayan. Ayaw. Ay, nagbabalik po sa Ganang Mamamayan. Ano ha? May announcement lang pala. Unahin ko lang ito, Kuya Benny ha. May announcement po mula sa Malacanang tungkol po sa trabaho sa araw ng bukas. Uy, Ayan. ganda yan. Si Auntie Claire, mayroon siyang pahayag. Auntie Claire, ano po ang inyong i-announce para bukas? Ante? Ang announcement, April 1 for all government employees. Tomorrow, 8 o'clock to 12 o'clock ng umaga, ng noon. 8 o'clock to 12 noon, work from home. 12:01 hanggang 5 o'clock, wala na pong pasok. Yan. Ayun. So bukas ng hapon wala tayo. Government yun, ha? Government yun. Hindi kasama yung Bel Salvador doon, ha? Yun na nga. Hindi kasama yung Bel Salvador. Akala ko kasama sa Ganang Mamamayan, hindi pala tayo apektado na. Hindi tayo kasama pala doon. Hindi tayo kasama doon. Ano yung government, ha? Natuwa na ako Oo, dahil half day lang ang trabaho, work from home pa. Yung 8 to 12 daw, work from home. Yes. Pagkatapos ng work from home, 12 noon pababa, pwede ka nang magliwaliw. Magliwaliw. Pwede ka na pumunta Yan. sa probinsya. Yan. Ayan. Kung may pabili kayong crudo sa sakyan po ninyo, pwede na kayo bumiyahe. Bumiyahe na kayo. Kung wala naman, stay at home kayo at baka Oo, mamaya stay at mapa-road home. rage pa kayo. Oo. Wala ka nang pera. Hindi. Napaaway ka pa. Buong ang pinag-usapan natin ngayon. Oo. Di ba? Bakit? Wala kang pera pambiling gasolina, Wala. stay home ka. Yes. Ang pinag-usapan natin ngayon, work from home ka. Yan. Di ba? Oo. Huwag lang imbalsamador, ha? Wag. Okay, tapos, Doon pasok kayo. kasi pag bumiyahe ka Oo. at mataas ang gasolina, mataas din ang tensyon. Yes. Baka ma-road rage ka. Yan. Kaya sa bahay ka na lang. Kung wala kang pera-pera, Wala ka pera. mabuti stay at home ka na. At isa pa, Oh. baka lalo mag-init ang ulo mo Oh. pag nagbayad ka ng toll fee. Kaya doon ka na lang sa bahay. Huwag ka nang bumiyahe. Pinakamabuti sa panahon ito, maging ano tayo, nangangalaga ng ating kapaligiran, Kuya Benny. Kapaligiran. Yes. Pero teka lang, na talaga na si Secretary Mitch Cuna di ba? Ba't parang hindi pa ata lumalabas si Secretary Mitch ngayon? OIC ng DNR. Well, hinihintay pa siguro yung kanyang confirmation. Okay. Sasalang siguro pagbalik na ng session yan, ano? Tsaka ang pagkakilala ko sa tao na ito, hindi to, nakasama natin to nung kasalukuyan tayo nasa DNR, Undersecretary for Operations din ito noon. Oo. Na kung saan makita mo talagang very low profile siya. Yes. As much as possible, hindi siya media sabi. Oho. No? Pero ako nga, sabi ko nga sa'yo, unang kong kinover yan, konsihal ng Maynila yan Tintatlo na yung tanong ko, ay po sumagot Sabi ko sa kanya, Konsihal Mitch, isusumbong kita kay tatay mo, kay LP Cuna, pag hindi ko sumagot. Ay, hindi, kaya ko sagutin yan. Si LP Cuna, yes. kapatid natin sa media. Si LP naman, wala pang tanong, may sagot Big na kagad Brother, yan. sumalangit nawa. At, yan ay ating Big Brother. No? Yan. So ano ba ang balita natin ngayon sa DNR? Ito nga biglang lumabas itong environmental groups na kine-question ng pagtatalaga sa DNR chief na si Mitch Cuna. Ganun ba? Oo. Ito yung mga May grupo. opposition agad siya. Yeah, oo. Ito yung mga grupo ng Oceana Philippines, Community Legal Help at Public Interest Center Incorporated, o C-Help, Interfacing Development Interventions for Sustainability Incorporated, o IDIS, Healthcare Without Harm Southeast Asia o HCWHC at Greenpeace Philippines. Ano ito? Mga environmentalist group? Environmentalist Kuno Group. May Kuno. Bakit Kuno, ha? Bakit? Dahil naka-encounter ko na itong mga to Ano na sa DNR ka? Okay. Naka-encounter ko itong mga grupo to. Well, one thing I can say about this group, kinokontra nila dahil daw yung pagkakasangkot ni Mitch Cuna
doon sa Canada Waste. Ang tagal na yun ah. Oo, yung Canada Waste. Yung basura ng Canada na pinasok sa Pilipinas. Pinasok sa Pilipinas na itinago sa description na recyclables. Naka-container ba yan, di ba? Oo. Na ang panahon ni Digong, pinabalik yan sa Canada, di ba? Yes. Yun. Ganito sitwasyon yan. Noong sila ay magpaparating sa Pilipinas, nag-apply yan ng permit sa DNR, declaring it as recyclables. Okay. Siyempre, ikaw, DNR ka, aprubahan mo yan. Siyempre, recyclables na, wala naman nilalabag na batas yun eh. Pumasok ngayon. Oo. Nalaman ngayon ng DNR na sa halip na recyclables yan, hospital waste. Hazardous waste. Oo. Hinuli ngayon ng DNR. DNR doon ang humuli the time. Yes. Okay. Hindi ngayon maibalik sa Canada. Bakit? Oo. Nung panahon ito ni yumaong Pangulong Noynoy Aquino. Okay. Ayaw kasi ng Pilipinas na masira ang relasyon ng Canada at ng Pilipinas. Nung time- panahon na yon ni Oo. Noynoy. Yes. So, ano ngayon? Stalemate. Hindi Oo. makagalaw kung ibabalik o ano gagawin hanggang sa nagkaroon pa ng desisyon na itapon na lang sa sanitary landfill. Oo. So, yan ang nangyari, no? Well, these are the things na hindi mo naman pwede ituro sa Malacanang o sa dating Pangulo na. Hindi, takot yung Pangulo sa Canada kaya hindi natin maibalik eh. Nagkataon naman na dumating ang Pangulong Digong. Okay, pumasok na administrasyon. Pumasok na ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may political will. Yes. Ibalik niyan, return it to your country. Ha? Pinabalik sa Canada eh. Tama. Ni-recall pati ang ambassador natin sa Canada. Okay. Para lang patunayan na seryoso. Nung meeting ngayon, ang inyong pong lingkod ay kasama doon sa meeting. Kasama natin yung consul ng Canada. Alam mo, sagot ng consul ng Canada sa atin, nung kanilang mga tao, sabi ni Mitch Cuna, kung saan siya ang nagpe-preside ng meeting, the President has an instruction for you to take back your garbage to Canada. Okay. Alam mo, sabi nung we will send your request to Ottawa. Sa Canada, Ottawa, di ba? Parang tayo pa nag-request tayo. Alam mo, sagot sa kanya? Excuse me, this is not a request. This is the order of our President. You take it back to your country. Immediately. Ganun ang tirada ni Benny. Pag tirada natin ng ganun, ito naman si Mitch Cuna, very diplomatic siya magsalita. Well, so you heard the side of the Philippines, so you need to act on it immediately. You're given until the end of this month to act on it. Ayun. Hindi natapos yung buwan. Balik. Kinuha, tama. So sino ang nagbalik ngayon sa Canada? Hindi ba si Mitch Cuna rin? Ano nirereklamo nitong mga ito? Yun pa lang nasa istorya sa likod, no? Yes. Yan ang tunay na istorya niyan. Ngayon, itong mga ito, nagrereklamo itong mga ito, ang basa ko rito, di ba ngayon matunog na matunog yung usapin tungkol sa waste to energy? Yes. Marami na ngayon mga bansa na gumagawa niyan. Ulitin ko, kung hindi ako nagkakamali, ito rin ang mga grupong kumukontra dyan sa waste to energy na yan. Ayun. Ayaw ba nila niyan, yung waste to energy? Ayaw nila niyan. Ganon. Bakit? Sa anumang dahilan, hindi ko na sasabihin. Ayun. Wag muna ngayon. Di ba ang halos mga bansa nga sa mundo yan na ang pinupus yun eh? Waste to energy. Di ba? Natanggal mo na yung basura, nakapag-produce ka pa ng energy. Itong osyana na to, itong osyana na to, isipin mo na lang, kontra to ng kontra, yung tungkol sa Dolomite Beach. Nung panahon? Kontra to ng kontra. Ngayon, napakaganda, hindi mo marinig na purihin niya. Nakakalalason daw ng isda yung Dolomite. Samantala, galing din naman sa dagat yung Dolomite. Yun na nga. Di ba? Yun na nga. Sa dagat galing yan eh. Limestone yan eh. Nabuo yan sa ilalim ng dagat eh. Lang, ginawa natin sa nasa Pampang ngayon. Yung politika, hinahaluan nila yung pag-asenso ng bayan natin, hinahaluan nila ng politika para sila kumita. Nako. Alam naman natin ang pondo nito galing sa ibang bansa. Yung mga ganito dapat i-audit natin. Saan galing ang pera nyo at ano yung interest nung ginagawa nyo. Yun na nga. Hindi yung para proteksyon. Alam mo kung poproteksyonan yung ating dagat talaga? Yung ating kapaligiran, Yung ating kalikasan? Abay, okay lang, susuporta kami sa inyo. Pero nakikita namin minsan yung ano nyo eh. Yung ginagawa nyong mga
behind the scene. Ay, nako. Anyway, kadapos na kami ng oras. Hoy, meron tayong pagbati kayo na. Okay na ba yan? Okay na. Sige. Bukas po, hindi kami kasama sa work from home. Live pa rin po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Hindi kami pwede magtago sa bahay. Yan. Yan. Hello po, Kuya Jen, Kuya Benny namin. Pakisabi naman po, Kuya Jen, kay Kuya Benny na mabait po ang aming District Minister dyan po sa Spain na lagi nakasubaybay po sa Saganang Mamamayan. Ayan. Salamat po, Kuya Patrick De La Rosa. Ang Karesti Bugarin, dyan naman po sa bahagi ng South Korea, nakatutok din po sa atin. Sino pa ba? Saglit lang po. Happy anniversary to Ruth Carpio. Galing sa kanyang butihing asawang si Pido. Si Pido, kapitbahay ko yan, Kuya Benny. 23rd Pido, wedding anniversary ba nila? Yes. Wow. Happy viewing kay Erwin Isidro ng Taytay Rizal. Yan. Salamat po sa inyong panonood. Yan. Jen, pakibati naman po sa mga taga Tunghay, Longging, Taiwan South. Ayun, pabati po sa aming Ate Mariel Lumibaw. Nagdaraos po ng kanyang kaarawan sa April 2. Pagbati mula po kay Arnel Bernabila. Maraming salamat po. Team replay po kami dito sa bahagi ng Taiwan. Yan, nanonood din sa atin si Jeff Segovia at ang kanyang daddy na si Danilo Segovia. Ayun. Salamat sa panonood din nyo. Yan. Sabi naman ni Kuya Rolly Berano, happy birthday po sa aking miss ngayon, 50th birthday. Agnes Berano, Ate Agnes. Ako, ano ka na? Golden birthday. Happy birthday sa iyo. At binabati ka ni Kuya Rolly Berano. Sabi naman ni Ate Nora Banyes, ang mga taga-riyan daw po sa saan ito? Mahirap ang buhay. Salamat po. Sabi niya, kahit mahirap ang buhay, napapangiti ako kami sa inyong dalawa. Ayan. Salamat po na marami. Akala yata, komedyante yung pinapanood nila. Hindi. Batiin na rin natin si Lion Carlito Toledana ng Daet. No? Sabi niya rito, hello, Go Benny. Good afternoon. Thank you sa pagbati. Regards sa inyo from Pacific Coast Lions Club, MJF. Ayan. Yan. Nakita niyo naman talagang ang dami nakatutok. Si Aida Flora nakatutok din sa atin. Pinagpalang mahal na araw sa inyong mag-anak. Yan. Happy viewing po. Binabati ko ang anak ko na si Ka Oliver de la Cruz and family dyan po sa Templo Central. Kay Ka Rolly de la Cruz at Mrs. niya, Ka Norisa from Barcelona, Spain. At Aris de la Cruz ng Tondo, Maynila. Mula po kay Nanay Net ng Ugong, Metro Manila East. Nanay Net, masayang hapon po sa inyo at kay Ka Oliver de la Cruz. Kuya Benny, maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. At doon po sa mga bumiyahe, nakasalukuyang nagmumuni-muni dahil sa laki ng ginasto sa kanilang krudo. Kung tutuloy pa ba, babalik na. Hindi, baka hindi na bumalik. Dahil yung inakala nilang kasya yung pera nila papunta. Kapos na pala. Kapos na pala. Ay, nako. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Hanggang sa susunod na balitaktakan. Bye!